So, kagigising lang natin, ano. Then, si Emma ay nag-OT. Dilim. Kaya pala nag-OT kasi si Emma. Si Emma natambakan ata ng trabaho. Yan. So, linis-linis muna tayo ng bahay. Kasi medyo magulo. Ilagay natin yung mga laruan ni Zion dito siguro sa basket. Then yung bag ko, dyan muna sa tabi. Ayan. Anyway, thank you nga pala kay Bro Jason and Moira. Ayan, binigyan nila tayo na to. Yung nga lang pa winter na, no? Ayan, pero magagamit natin yung sa sunod na taon. Alright, so linis muna tayo. Zion, put mo yung mga toys mo dito. Dali. Dali, ang dami ng bahay. Naman. Put mo muna dito para isang lagayan lang siya. Come, help mo daddy, dali. Mouse! Hi, Mouse! Hi, Mouse. Mickey Mouse. TV Mouse. Oh, dali. Put mo dito. Mouse. Put mo yung mga toys mo. Maliliit. Yan, get mo yung toys, yung cars. Come on. Dito. Parang ako lang din ata ang gagawa, ah. Ay, ang dami. Actually guys, nabawasan na tong mga toys ni Zion, ano. Kasi yung iba, dinonate ko na doon sa food bank. Dami eh. Ha? Wait. Oh yeah, get mo yan. Come on. Get mo. Dami eh. Daddy. Yeah. Daddy. Sa Jollibee mo. Ay, okay na yan. Tabi ka dyan, tabi ka dyan. Lagay ko nga muna to sa sa CR. Dito, put sa CR. Huh? Dito. My ear. Maglalaban na kami. Dahil lalagay ko na lang mamaya sa dryer. Saturday. Pahinga muna tayo ngayon, no? Tapos, tapon ng basura. Yan. Tapon namin. Malinis na ba ito? Okay. Yan, so ganyan yung mga gagawin natin ngayon. Then mamaya, susunduin natin si Emma dun sa work niya. Pero mamaya pa, mga around 4:30 pa, then diretso na kami simba dun sa Sacred Heart ata yun, yung katapat ng work niya. Ayan, so after ko matapon yan, yung basura, edit naman tayo. Kasi meron tayo vlog na dapat kagabi nga yun eh. Or kahapon dapat yung vlog na yun, pero dahil kahapon ay nagkatuwaan lang kami nila Jason, ni Dwayne, at saka ni Andres, nag-jam kami dun sa bahay nila Jason. Yan. Actually, pwede ko ipakita dito yung jam namin. 1, 2, 3, go! Several song-filled hours later. Daddy, What? Kay Kuya House? Oh, nag-jam. Kasama ko si Sahin kasi kagabi eh. Okay, so tara na. Mag-edit na tayo. Come on. Then mamaya guys, kwentuhan tayo kung ano yung ano. Kasi gusto ko lang guys, pag-usapan dito sa vlog na to. Kung sa dami ng mga policy dito sa Canada, pa iba-iba. So halos pahirap na ng pahirap yung guys, no, yung pathway pagdating sa international student. Siyempre, kami doon, damay pa rin kami doon kahit pa paano dahil galing tayo sa pagiging international student. Hindi ako ang student, si Emma. Sa mga bago pa lang sa channel namin, hindi po ako yung student, si Emma po yung student. Ako po ay isang open work permit. Pero that time kasi,
okay eh. Medyo maluwag pa, hindi pa talaga ganito karaming policy na sobrang ano, alam niyo na, pahirap na ng pahirap. Kaya yun yung pag-usapan natin mamaya. Edit lang muna tayo dito. Okay? Katatapos lang natin guys mag-edit. Yan. Actually, may problema kami sa internet namin. Kapag gabi, kwento ko na lang din sa inyo guys, no? Kasi baka sa inyo dyan ay mga naka-Rogers. Dati Telus kami. So up to 70 Mbps yun. Tapos ito nga nalaman namin tong sa Rogers na meron silang promo na ano, up to 150 Mbps. So nag-switch kami papunta dito sa Rogers. Kaso ang problema, hindi maganda yung service. Actually, nagsisigang kami ni Emma, pero balak namin bumalik ulit sa Telus kasi ito namang Rogers is wala namang kontrata. Ayun, pagka ang napapansin namin, pag ganitong oras, mga maga, kasi kaka 1 week pa lang naman tong ano namin internet. Okay siya mag-upload. Pero pagdating ng gabi, mga bandang 6 na hanggang 12, sobrang bagal ng internet. Talagang nag-i-speed ako guys, pumapalo lang ng 12 Mbps. Tapos yung upload time niya, sobrang baba, 0.1 MB. So, tumawag kami, tapos kahapon nga dapat meron kami schedule na ano, na pupunta rito pero hindi dumating. So, naghintay ako na hanggang 6 to quarter to 8. Walang dumating na technician. So, kaya nga naiinis kami ni Emma. Kaya balak namin ipakat na lang ulit ito kasi nga wala namang kontrata. Tapos balik na lang ulit kami sa Telus. So baka mamaya dumaan kami ng Chinook para ibalik namin yung ano, yung Telus. Kasi nandito pa rin naman yung router namin. Hindi pa rin naman namin na ibabalik. So ganoon na lang siguro yung mangyayari. Yan, so anyway guys, no, balik tayo dun sa sabi ko nga sa inyo kanina, gusto kong pag-usapan dito is kung worth it pa ba mag-Canada sa ganitong pathway, no? Yan. So, itong pag-uusapan natin guys is more on international student. So, yun guys, alam niyo naman sa mga nangangarap na pumunta rito sa Canada, sa mga nagre-research dyan na nandiyan pa sa Pilipinas, I would say siguro guys na ano, pag-isipan niyo mabuti, mag-research kayo ng mabuti, alamin niyo pa kung ano yung ibang pathway pa dito, hindi lang international student. Kasi guys, talagang pahirap na ng pahirap yung policy dito sa Canada. And kami nga guys, no, way back 2022 nung pumunta kami dito ni Emma. So, yun nga, nag-decide kami. Alos saglit lang guys, parang kwento ko na lang guys sa mga bago sa aming channel, no. Talagang yung plano namin dito sa Canada is sobrang biglaan lang talaga. So, nagkataon lang na syempre, yung mga experience natin sa Pilipinas pagdating sa healthcare is hindi maganda. So, kaya namin na-consider tong Canada kasi nga sabi, okay naman daw. Although, na marami rin nagre-reklamo dito, guys, pagdating sa hospital, sobrang haba daw ng pila. Ang mga inuuna dito yung talagang grabe na, ganun. Pero kapag yung mga ubo, sipon, masakit ang ulo, pipila ka talaga. Tapos sa tagal-tagal mo pumila ng sa ospital is bibigyan ka lang ng ganitong resetang gamot. So doon marami nagrereklamo. Pero pag ang kagandahan lang naman din dito guys, syempre sa healthcare nga, sabi ko nga sa inyo, kapag tipong may emergency, talagang wala kang babayaran, manganganak yung mga asawa niyo, wala kayong babayaran. At hindi lang healthcare yung gusto namin dito, syempre yung pag-aaral ng mga bata, libre. Wala kang gagastusin hanggang elementary hanggang high school. So, balik tayo sa pinag-uusapan natin na international student. So, yun nga guys, no, kung napanood niyo yung vlog namin, siguro nitong nakaraang 2 days ago lang, yan, based dito sa aking bino-vlog ngayon, ano, Saturday. Siguro I think Thursday yun, yeah. So, nag-post kami ng about dito nga sa bagong policy at sobrang grabe guys, talagang alam niyo yun, parang binabawasan talaga nila yung pagpasok dito ng mga international student. Hindi lang mga Pinoy, halos lahat ng dahil na gustong pumunta rito at mag-aral, no, talagang binabawasan nila. So, panoorin niyo yun guys, yung isang vlog namin na yun.
kung ano yung mga pagbabago. So gusto ko lang ito guys nga, gusto ko lang itong video na to kaya ako gumawa kasi talagang napapaisip kami ni Emma kung talagang halimbawa kami na sa Pilipinas kung worth it pa ba na pumunta rito sa Canada. Pero ito guys, no, based lang sa aking opinion, no, wag niyo akong husgahan kasi alam ko marami rin talagang nangangarap pa na pumunta rito. Pero kung sa tingin nyo guys na worth it ba, so pwede naman. Basta sabi ko nga sa inyo guys, you need to research. Kailangan mag-research ka na mag-research. Hindi lang student pathway ang pag-isipan nyo. Maraming ano dyan guys, maraming pathway pa na pwede. Kasi pagka international student, mabilis nga siya pero sobrang mahal lang ng gagastos inyo guys pagdating dito. Halos, alam niyo yan, triple ang tuition fee. And yan, so anyway guys, no, nawala ako kasi si Zion medyo nang ulit. Pinaglaruan niya yung lotion ni mami niya. And so anyway, yun nga, sa mga talagang gusto pa rin pumunta rito guys sa Canada, pag-isipan niyo mabuti. And kung ako kasi guys, tatanungin niyo kung talagang worth it pa ba tong Canada, for me, oo, worth it pa talaga. Basta depende sa pathway na gagamitin nyo. No? Kung international student guys, I think siguro pagpaliban nyo muna ngayon. Especially guys, no, kapag family kayo na pumasok dito, I think yung OWP is hindi na siya papayagang bigyan ng permit. Especially kapag yung mga diploma lang kayo, mga certificate, yan. Unless na yung mga doctoral kayo, ganyan. Pero mayroong pagbabago na rin dun guys sa pagdating sa mga mas mataas na pinag-aaralan, no? I think meron ka kailangan at least 16 months na pag-aaral dito saka mo madadala yung OWP mo. Unlike dito sa student, hindi na basta-basta mabibigyan ng OWP yung mga asawa nyo. Pero kung single kayo, hindi nyo po problemahin yung OWP kasi kayo lang naman yung mag-aaral at magtatrabaho. Pero bilang student, 20 hours lang ang pwede nyong itrabaho dito per week. Hindi gaya dati namin, nung pagpasok namin dito, is medyo pinalad kami ng konti. Up to kahit lampas pa nga 40 hours dumating pa sa point na ganun Kung ako talagang tatanungin nyo, sa ngayon, hindi na worth it siguro mag-aral dito ng international student. Kasi sobrang bigat din talaga ng gastusin. Yung bahay, pataas na ng pataas yung presyo. Yung rental mo, yung mga expenses mo dito, pagkain, medyo mataas talaga compared talaga ng mga nakaraang mga taon Dati medyo mababa daw talaga yung mga bilihin dito compared sa mga sa ibang provinces. Pero mas mataas talaga guys sa mga Vancouver, Toronto, yan talaga medyo expensive talaga diyan yung mga cost of living. Pero dito sa Alberta, so medyo sumusunod na talaga siya guys sa mga gastusin. Kaya nga guys, no, pag-isipan niyo mabuti talaga. Research and research, sabi ko nga, lagi namin sinasabi sa inyo, mag-research kayo ng mabuti. Pag-aralan yung mabuti yung international student as pathway nyo. Kasi hindi biro talaga guys. Sa ngayon, sa panahon ngayon, hindi biro. Pero sabi naman ng mga nakakausap namin na matagal na rito, halos ganito naman daw talaga yung Canada. Paiba-iba ng policy, minsan hihigpit, tas minsan luluwag na naman. Kasi kung kasi guys, totoo lang, malaki ang kinikita ng Canada sa mga international student. Kasi yung mga tuition fee na lang guys, times 3 ng mga local dito. Sipin nyo yun. Tapos syempre, magbabayad ka ng tax, magwo-work ka, doon sa work mo, kakaltasan ka ng tax. So napupunta sa kanila yun. Maraming, actually malaki talagang kinikita ng Canada. Kaya feeling ko nga dito, ano lang yan sa ngayon lang yan kasi siguro mag-e-election kaya medyo hinihigpitan nila yung mga pumapasok dito kasi gusto nila yung mga lokal dito is alam niyo maging mabango sa kanila, and sana lang din talaga is bumalik sa dati kasi alam ko marami talagang gustong pumunta rito sa Canada, no? So then mamaya guys, no, pagsundo natin kay Emma, tanungin natin din siya kung ano ba yung feeling niya
Kasi syempre, ito is based sa aking opinion lang, no? Tatanungin natin siya kung ano ba masasabi niyo, kung worth it pa rin ba talaga pumasok dito as international student based sa policy ngayon. Okay? So, yeah, so tuloy natin yung kwentuhan mamaya kasi medyo makulit si Zion, guys. Nai-interrupt ako. Minsan nakakalimutan ko yung sasabihin ko. Okay, so laro-laro muna kami ni Zion. Okay, babubbles daw muna siya. Okay? Bye-bye. Si Bubbles ka muna. Pakita mo sa kanila mag-bubbles. Dali. Bubbles. Blow. Ayun. Say bye muna. Bye-bye. Yan. Okay guys, so susunduin na natin si Emma. At after nun, magsisimba na kami. Then mamaya, tuloy natin yung kwentuhan about dun sa kung worth it pa ba mag-Canada, no? Yan, susunduin lang natin si Madam Emma. Hi. Hi! Misaya. Yeah, si Zion. Mayo. Mario? Mayo. Okay, so weather for today is 16 na. So kanina sobrang nung umalis si Emma ng mga bandang 10, malamig, parang 3. Nagpo-frozen yung yung mga dito, halaman. Okay, so let's go. Biyahe na tayo. Yes. Okay, sundan natin si Mami. A few inches later. Guys, ito na si Emma. Hello! Just in time. 10 minutes na lang. Let's go! Mag-start na yung Start na tayong simba. Kaya lang to, natulog. Yeah, eh. Stroller mo na lang para makahiga. Okay guys, so sisimba muna kami, then mamaya tuloy natin kwentuhan. Simba muna tayo. Ayan, katatapos lang ng simba. Pray ka, pray. Pray ka. Pray. Let's go na. Let's go. Okay, so yun guys, after na daw punta na tayo ng Chinook Mall. Masasabi ni Madam Emma? Pero biyahe muna tayo ngayon. Punta tayo ng Chinook Mall. Yeah. Yan, kasi ito yung namin, syempre weekend, no? Ito na yung family day ko kasi OT nga ako kanina buong araw. Well, naman ako pumunta. 10 a.m. So, ang lamig, grabe, 3 degrees. Sabi Parang mo kanina, sabi ko, ay, ito na nga. nagpo-frozen nga yung di ba? Damo. Yung mga damo. Sabi ko, kailangan na pala ilabas ulit ang winter jacket. Ayan. And yun nga pala, no, shout out sa nakakilala sa atin na viewer din ng ating channel, si Ching. Yan, kasabay natin magsimba. And sabi niya nga, no, international student din siya. Tapos, PR na ngayon. Kaya sabi ko, sana all. At least nakalagpas na siya sa butas ng karayom, no? Kasi, yun nga, nung na-remind siya na, PGWP pa lang kami, or processing pa lang, sabi niya talaga, good luck. Kasi nga, pahigpitan na talaga ngayon. And yun nga, in connection sa ating topic nga, kung worth it pa ba ngayon, nakikita nyo naman na sa ating mga vlog na balita, ayan, na medyo nagkakahigpitan talaga ngayon. So, kung ako yung tatanungin, parang ibabalik ko rin sa inyo yung tanong. Ano ba yung why nyo? Bakit ba gusto nyo pang mag-Canada? Ano ba yung motivating factor nyo para sa pamilya, para sa pera? Mag-iipon lang kayo para kung anong man yung maipon nyo, ibabalik nyo rin, ipupundan nyo sa Pilipinas. Tapos, gusto nyo lang ng change of environment kasi ayaw nyo na sa Philippines, gusto nyo maka-experience naman ng mga work conditions, yung mga living conditions sa first world country. So, it depends sa inyo ha. Pero, ang marirecommend ko lang talaga, ilaban kung ang field of study nyo and field of experience or magiging field of work ay nasa in-demand sector dito sa Canada para hindi kayo kakabakaba later on
kung ano man yung ipalabas na policy ng Immigration Department, no, or nung IRCC. Mahirap rin kasi talaga yan based sa experience namin, kaya ito yung nasasabi namin ay dahil nga maglalabas ka na ng pera, mag-e-effort ka na, parang babaguhin mo ang takbo ng buhay mo, ilalagay mo ang iyong buhay sa ilang pirasong maleta. Ayan. Tapos, 'di ba, dapat may solid plan ka na rin talaga sana, or ilalaban mo na rin talaga yung dream mo na makapag-Canada. So kung nandun ka sa in-demand na job market, feel mo IT yung papasukan mo, or may pag-aaralan mo IT, may background kang ganon, or health related yon, engineering, ganyan, basta assess nyo yung province kung ano ba yung in-demand na work sa pupuntahan ninyo, then you are still gonna be good, I think. Yan, pwede nyo pa rin ituloy talaga kahit ganito na yung nangyayari sa sistema, kasi ang naapektuhan lang naman talaga ay yung mga field or area na hindi in demand, kasi lagi nilang sinasalba talaga yung mga in demand jobs and sectors. So yun yung ma-i-advise namin or maipapayo. So yun nga, magiging worth it kung nandun kayo sa field of area na in demand dito sa Canada. Pero if not, ayan, mapapayo namin na hindi muna, kasi it's not worth the stress. Parang feel ko, pahupain muna natin ang napakainit na usapin sa mga international students and sa mga temporary residents and workers. Yan. Mahirap lang din kasi talaga guys na maipit, alam nyo na, at mapauwi. Yung parang mawawala ng silbi yung pinaghirapan nyo. Gastos, yung pera. Diba, in-uproot mo yung sarili mo, may established career ka na, for example, sa Philippines. Oh, what if maganda yung work mo sa o may Philippines? magandang work ka na, or may magandang business ka na, tapos babalakin mo pa rin mag-Canada. Feel ko, assess mo, asang field ba yung tatahakin mo dito? And ano ba yung magiging PR pathway mo? Kasi kung tagilid yan, unsure, hindi pala in demand, nako, wag muna. Yun lang muna ang masasabi namin. Hindi naman namin sinasabing wag ka na mag-Canada. Ang sinasabi namin, wag muna guys. Parang pahupain muna natin ang init sa mata ng mga temporary residents. And totoo naman din na napakarami ng bilang ng temporary residents dito, and tumataas na rin yung mga housing market. So Talagang ano siya, nag-boom yung international student. No? Samantalang that time, yung 2022, halos wala naman tayong naririnig na ganyan. Oo, parang ano, alam nyo kasi, parang point talaga ng pag-iisip ng mga tao or critical period of time yung COVID period. So ang daming na-retain sa bahay, ang daming nag-work from home, ang daming nakapag-travel ng world, or na-assess nila kung ano yung kailangan nila sa life nila. Kaya ayan, siguro part of it ay na-realize nila siguro time to change career or punta na sa Canada. So yun yung feel ko malaking pagbabago, kasi after pandemic talaga nagkaroon ng ganitong massive influx of international students. So yun lang naman guys, parang ano lang din talaga, general lang yung mapapayo ko. Wag muna kung hindi pa naman kailangan and naisip nyo talaga yung field of work nyo ay hindi in demand. So yun. Pero kung yan, alam nyo, kung nurse kayo, nasa healthcare kayo, and then engineering or IT, napakabenta ng IT dyan, ang dami-daming pathways for IT, pwede nyo pa rin ituloy guys, kasi sila yung may mga pathways talaga. Kahit na nagkakaigpitan sa ibang market, tuloy pa rin yung approval yan, sa mga ganong field of work. Okay. Right. So yun. Yun lang guys, no? At least pakinggan niyo yung komento ni Emma, no? About kung worth it nga ba mag-Canada pa sa ngayon. Sa ngayon, hindi. Sa ngayon. Yan. Ako rin naman eh. Ganun. Kaya muna. sabi ko, research lang din talaga. Huwag munang papasok muna sa gera. Kasi mahirap. Iba talaga yung policy ngayon guys. Oo, Kahit nasa kami gitna, namumblema din. Nasa gitna tayo ng digmaan. Kaya, yun, kung sino yung mga nag-BBM sa amin, naghihingi ng advice, yan yung feel namin, ma-share namin as of now.
Yan, dati kasi, syempre, sabi namin kung may goal kayo, for example, yung mga healthcare, education ng kids, ano yung environment na kung saan sila mag-grow, yan, sabi namin, tuloy nyo, i-consider nyo yung Canada. Pero sa amin kasi ngayon, as of now, ay parang feel ko, isang tabi muna yon kasi hindi mo ma-achieve yung goal mo maging PR or Canadian citizen kung yan, dadatnan mo ay gitna ng digmaan. Alright. So yun guys, no, kakauwi lang natin. Pero syempre bago natin tapusin ng video na to, gusto lang namin palang imbitahan again, no? Iba nga nandito sa Calgary. Meron kaming magaganap na event sa October 4 and 5. Makakasama natin dyan yung grupo ng Spot Pinoy. Nakasama natin sila. Sis Ina, si Rice Velasquez, and Mark Carino. Yun. Kasama din namin dyan si Boss Inags ng Edmonton. So, hindi lang to open sa mga taga-Calgary ha. Pwede yung mga neighboring towns, and kung gusto nyo dumalaw kahit malayo pa kayo dito sa Calgary, pwede. And sa darating yan na October 4, yan, and October 5. So, sa October 4, around 2 p.m. mag-start na yung event. And libre po ito ha. And then Saturday ay full day. Yes. So, kita-kits po tayo dyan sa Pacific Hut dito sa Southeast Calgary. Excited na ako, grabe. Parang kailan lang na nag-umpisa tayo mag-vlog nito. And yan, ang lapit-lapit na natin magkita-kita. So, I think it will be fun, no? Na hindi lang natin nakikita sila sa video, makikita na natin sila in person. Yeah. So ilalagay namin dito yung QR code, no, kung saan kayo pwedeng kung gusto niyo magtanong, no? Doon sa event din pala na gaganapin, meron dong marketing event ang Elements Residences. So kung gusto niyo mag-invest ng condo sa Philippines, bumili something that you can invest, diba? Pwede na kayo mag-inquire using the QR code that you can see there. Okay, so yun guys, no, I hope na nag-enjoy kayo sa vlog namin ni Emma. And yeah, pag may mga question kayo, just comment na sa comment section natin. And yeah, nandito na lang. See you on the next one. Peace!